Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin kung ano yung energies for you ngayong second quarter ng 2026. So that's April, May, June. Ayan. So this is a general reading. Pwede kang makarelate, pwede hindi. Just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. No? So mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. So kung gusto niyo ng private reading, just go to my website, mrqueenph.com. Lahat ng information nandun na. Or you can book directly sa aking calendar, Mr. Queen PH. Diyan. Merong link sa description or comment section. Okay. Let's see, Taurus, what's the energy for you? Second quarter, April, May, June. For Taurus, April, May, June. Series, nurture, pag-aalaga. May mga aasikasuhin kayo. Meron kayong aalagaan sa bahay. Halimbawa, yung inyong kapatid, pinsan, nanay, parents. Kailangan nyo alagaan. Someone to look after. Or para may pagkakatiwala sa inyo na kailangan yung asikasuhin, bantayan. And this can also be yourself, no? Taking care of yourself. We also have heal energy. So this is about Chiron, healing your inner child. Maaring meron kayong mga aayusin na relationship, no? From the past. Mga bagay na hindi nyo naayos before. Na finally ngayon may pagkakataon ka na makausap or magkaroon kayo ng heart-to-heart talk with someone. And this can also mean na sarili mong desisyon to heal yourself from the past, from your past trauma. We also have Scorpio energy, investigate. So this is about your deep dark secrets. Ibig sabihin, maaaring meron kang mga tutuklasin tungkol sa iyong sarili, tungkol sa ibang tao, para mas maintindihan mo yung nangyari in the past, kung bakit nangyari yun, or kung bakit nangyayari tong present situation sa inyo. Halimbawa, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan sa isang tao, no? So, alamin mo anong pinanggalingan nun, bakit nagkaganon. So, para mas maintindihan ninyo kung saan nagmula, ano yung issue. You have the High Priestess. So, this is your instinct, your intuition. Mas magiging malakas ang iyong pakiramdam, ang iyong kutob sa maraming bagay. Kaya mas magiging madali para sa iyo na makapag-desisyon or maintindihan ang isang sitwasyon dahil, kumbaga, you are seeing through seeing through other people na dahil very sensitive ka, alam mo agad kung ang isang tao ay nagsasabi ng totoo or kung ang isang sitwasyon ba ay totoo o hindi. You have the Ace of Swords, the Seven of Cups. Ace of Swords is a new opportunity, new beginning. This can also mean communication from someone. Meron ditong naguguluhan So, pwede ikaw, naguguluhan ka sa nararamdaman mo. So, maaring meron kang kakausapin para tulungan ka na maintindihan kung ano yung nararamdaman mo na yan. Can be sa romantic relationship or sa decision making mo. Kasi parang may pagkakataon na nalilito ka or maraming opportunity sa harapan mo na hindi ka sigurado kung alin yung pipiliin mo dahil ayaw mong magkamali, natatakot ka magkamali. You have the Two of Wands. So the Two of Wands is about choosing the best opportunity for you. So some of you, maaring may pinagpipilian kayo na trabaho, business, career, or you're on the crossroads din, no? Pagdating sa decision ninyo sa buhay, anong direction yung tatahakin nyo. And finally, you will be able to see through the problems or the issues because of your intuition. So, kumbaga, hindi lang puro logic pagdating sa decision making, but also your instinct. Ano yung sinasabi ng instinct mo? You have the Wheel of Karma. So, this can also be good luck, no? Maaring itong childhood, this is about your inner child, na maaring meron kayong ayusin or i-heal na childhood trauma, and you are finally moving on, with the Wheel of Karma. You are going to the new direction.
And also, this is completion. So, meron kang matatapos na can be a project or isang kabanata sa buhay mo na you realize na kailangan mo na talagang tapusin para hindi ka na yung bang parang laging may dinadala na bigat sa dibdib mo. Grounding, ground your energies and emotions deep into the earth. O, totoo naman. I-ground mo yung energies mo, emotions mo, hindi naman laging dapat dala-dala mo yan kasi mas makakabigat rin yan para sa'yo moving forward at pwedeng maapektuhan din yung ibang tao dahil sa pain na dinadala mo. So, whatever emotions na meron ka ngayon, i-release mo yan dahil yan din mo papagaan ng kalooban mo. So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.